Hello guys! Hello! This is for Sagittarius. Sagittarius, welcome dito sa aking channel, Kabalaran 888. Welcome guys. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa lahat ng Sagittarius. Okay, please comment down below if you resonated. This is for love life, year 2026. Sagittarius. Okay, first card natin, Sagittarius, slow down. Wow. If you can see, relax ang message na to. So, sinasabi ng baraha, for the year 2026, ano man ang status mo sa love life, you need to relax, you need to slow down, you need to be patient. Huwag kang gagawa ng desisyon na pwede mong pagsisihan. Huwag kang maging impulsive, and huwag kang maging aggressive sa approach mo. There's a new day coming. There's a new beginnings. There's a new start. It's either new love life, new approach sa love life, new baby, new source of happiness, new prosperity coming. Okay? So, slow down. Sa first card mo, Sagittarius, sinasabi ng barahan na if you are feeling na yung mundo mo ay hindi mo makontrol, like sa love life, sa family life, pag feeling mo hindi mo kontrolado, normal na makaramdam ka ng pagod, makaramdam ka na parang binibetray ka ng lahat, feeling mo walang nagmamahal sa'yo, feeling mo wala ng yung fire ng relationship. Dito sinasabi ng barahan na if you feel na ganyan yung sitwasyon mo, this year 2026, okay, this is the perfect year para mag-slow down ka. Mag-relax, take care of your body, 'di ba? Mag-meditate. Kailangan mong i-prioritize ang sarili mo, okay? So, sinasabi ng baraha dito na hindi ka dapat magmadali ngayong taong ito. Huwag kang magmamadaling magpakasal, mag-asawa, magkaroon ng relationship, magdesisyon. Okay? Sinasabi ng baraha sa'yo na this year, kailangan mong bigyan ng focus ang sarili mo. If ever na medyo, yun na nga, parang sinasabi sa'yo dito na parang ang gulo ng mundo mo sa usaping love life, kailangan mong magpahinga. Kasi baka, drain na drain ka na sa love life mo, baka toxic yung karelasyon mo, lunatic yung karelasyon mo, sorry kasi pwedeng in a relationship ka sa medyo may pagkalunatic siya, na paiba-iba siya ng mood, ganyan. So, understandable to, na sobrang stress ka, pwedeng pumapayat ka, hindi ka makatulog sa gabi, ganyan. So, you need to slow down, okay? A new day. Dito naman, sinasabi na if yung person mo gustong makipaghiwalay sa'yo sa taon na to, let go. Okay? Let go. Parang ganun sinasabi na, let go mo kung ano, yung mga tao na ayaw na sa'yo. Okay? This year, it may be time to release a relationship that has run its course. Okay? So, like for example, gusto nang makipaghiwalay sa'yo, dyan, makipaghiwalay ka na, wag mo nang, kumbaga, kasi, pag yung isang tao, like yung karelasyon mo, sabihin natin may anak pa kayo, or kasal pa kayo, ano pa man, kung ayaw na talaga sa'yo, wala ka nang magagawa, pilitin mo man yan na makisama sa'yo, talagang talagang aalis yan sa'yo. Mas masasaktan ka, kasi, ang feeling mo na nun, binetray ka. Pero yung kung love life mo ngayon, like libin mo, boyfriend, girlfriend, asawa, bago pa lang dumating yung 2026, sinabi na sa'yo gusto nang makipaghiwalay, ibig sabihin yan, ayaw niya na talaga. So, ang pwede mong magawa is, let go mo na lang. Let go mo na lang, kasi yun yung yun yung kailangan mong gawin Hindi ka, yun baga, na sinasabi, na wag nating isisiksik ang sarili natin sa mga taong ayaw sa atin. 'Di ba? Sa love life ganun walang pilitan. Alam mo yung love life kaya hindi siya nagwo-work kasi pwedeng one-sided lang. Isa lang yung nagmamahal. Or yung isa nanloloko or talagang cheater kasi hindi niya mahal, parang ganun. So, eto, sinasabi ng barahan na
Kung ano man ang desisyon mo, pag-isipan mo siya sa tong ito, but be careful na, yun na nga, this is the year talaga na yung mga hindi naghiwalay sa 2025, may possibility na maghiwalay, lalo na kung kayo ay panay-away, gulo na sa mga walang kwenta, may mga third party, tapos pinapatawad, ganyan. Halimbawa, yung person niya, yung person ng Sagittarius na to, ng lalaki, ng babae, tapos they forgive, okay? Wala, may lamat na yan eh. So, sinasabi ng baraha dito, na i-acknowledge mo yung feelings mo, kailangan mo matutunan ito na nangyari sa'yo. And, ibigay mo sa sarili mo yung permission na makaalis ka na sa negative emotions or guilt na yan. Okay? Kasi dito sinasabi na may aalis, but there's new opportunities na posibleng darating sa'yo. Okay? Yun. So, pwedeng may maghihiwalay, tapos mayroon ulit na bago. Parang ganun. Ganun eh. Wala kang control dyan. Alam mo ba, kahit nga mag-asawa, wala kang control sa feelings and emotion ng asawa mo. Pag sinabi niyang maghihiwalay kayo, maghihiwalay talaga kayo. Pero pag pinigilan mo siya, hindi kayo naghiwalay, hindi pa rin nag-work yung relationship na ganyan. Kasi simple lang eh. Alam mo ba, yung life natin simple lang eh. Huwag natin i-complicate. Okay? Ang daming fishes sa ocean. Hindi lang nag-iisa yan. Now is the time. Diba? So, sabi sa'yo dito, Sagittarius, this year is the perfect time talaga na i-release mo na ang sarili mo. Alisin mo na yung sarili mo dyan. Hindi na worth it yan. Okay, Empress, a new day. Sinasabi ng baraha dito na after matapos yung love life na yan, na toxic, may bago dito na darating sa'yo. Ang bagong relationship na to, or bagong love life na to, eto yung pangarap mo. Eto yung love life na matagal mo nang hinihintay. Kumbaga, like for example, isa ka sa mga Sagittarius na meron kang talaga, meron kang yung pinaka pangarap mo na love life. So, dito sinasabi na darating siya once na nakaalis ka na, nakawala ka na sa toxic na relationship. Okay? This is your future. Ang sabi ng future sa'yo na ihanda mo yung sarili mo. You need to prepare yourself para sa future mo. So, ibig sabihin, kung anong nangyayari sa love life mo sa ngayon, hindi pa yan talaga yung final mo. Okay? So, magpahinga ka. Dalawa yung baraha mo na kailangan mo mag-slow down. Slow down, meditate. Yun yung kailangan mo. Okay? Para diba kasi parang sinasabi ng baraha na pag hindi mo binitawan ang mga bagay-bagay, like for example, di ba, halimbawa, example lang yan, common sense sa buhay ng tao. Pag hindi mo binitawan yung isang bagay, like there's a energy na pwede kang dalhin or pwede kang bumagsak. Diba? So, kailangan balanse. Okay? And love yourself. Paano yun? Huwag mong ipipilit yung sarili mo sa taong may ayaw sa'yo. Okay? Mahalin mo yung sarili mo ng sobra-sobra kaysa magmahal ka ng sobra-sobra sa ibang tao. Okay? Thank you guys. Bye!